Itapil ni andam, nagenyo na balang. Nalalauma sa sardigan, nangangataman. Itapil ni andam, nagenyo na balang. Itapil ni andam, nagenyo na balang. 2 minutes po. We'll start the virtual presser. Itapil ni andam, nagenyo na balang. Sa krisis tangon niya, itapil ni andam, nagenyo na balang. 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 Sa paghampang sa laban, itapil ni andam, nagenyo na balang. Si Roy, pwede na kita mag-phone. Nagenyo na balang. Itapil ni andam, nagenyo na balang. Itapil ni andam, nagenyo na balang. Marina ato po, yung ginara kita digdi sa ito yung weekly press conference update manunungod sa COVID-19 sa ito po mga bisita ngunyan, sa ito yung mga guest ngunyan na pagkaga. Pinapanginutan po ni Mayor Nelson Ligacion, City Administrator Frank Mendoza, si mga miyembro po kansang ko niyang palunsod, lalo na in connection naman sa ipinasar na ordinansa po na ma-establisar nin RT-PCR modular laboratory. po. Yaon man po si Councilor Uying Rosales, Councilor Salvador del Castillo, Councilor Lito del Rosario, Councilor Elmer Valdemoro, and Councilor Dodit Beltran. Sir, duman po sa balyo para timbang kita, baka malubog. Tabingi. Okay. So, punanta na po sa ito yung press con, ngunyan na pagkaga. Para po sa... Sige. Para po sa mensahe, asin sa update kan sa tuyang COVID-19, apulan ko po si Mayor Nelson Ligacion. Mayor, good morning po. Good morning sa imo, Roy, sa gabos na mga amigo asin amiga sa press, sa media, sa mga pag-iriba po sa Sangguniang Palunsod. Ang nasa wala ko tabi, Roy, si Councilor Buddy del Castillo, iyo po ini sinanginutan para sa pagpasar kan ordinansa na sa tuya pong pinirmahan. Ngunyan na pagkaaga. Pinagkuanan po pati kay itong pondo si Naga River Rehabilitation Fund. Siriman po si Councilor Uying Rosales, Councilor Elmer, Councilor Lito, and ang Liga President si Councilor Dodit, City Administrator Frank Mendoza. Pareho po ka nasabi ko kasubago, nagpaparadakula, si numero po kan nagpo-positibo sa COVID-19 sa tuya pong syudad.
Rason kung ta kinakaipuan na mag-step up kita sa tuya pong mga ginigibo, si mga precautionary measures, and this include the acquisition, the procurement of RT-PCR modular laboratory. As in, dakulang bagay po si naipasar na ordinansa kan Sangguniang Panlunsod sa pag-realisar kan kamautan. Kung magigirumduman po, about 2 weeks ago, nakaatubang kita nin kadipisilan, ninhuli po sa haloyon na resulta kan swab testing na tig-submit po, tig-conducer kan BRDRL, Department of Health, duman po sa Legazpi City. So, ini pong RT-PCR modular laboratory, masimbag po ini sa kakulangan, kan kakayahan, kan Department of Health sa pagproseso po nin mga swab samples. Sa tuya pong syudad, dakol po permi si swab samples na dapat i-subject to swab testing. Pero kadalasan, the past few weeks, itulos na po proseso. Kaya ninhuli ta abala man po si aksyon na ginigibo, ninhuli po nga ni dapat halaton si resulta. Maski na po nga ni ang sabi ta, even itong mga secondary contacts dapat ma-advise na mag-isolate. Nonetheless, importante pong gayo na maaraman si resulta kan mga swab samples. So, iyon na po ini. The establishment of an RT-PCR modular laboratory the soonest time possible. Maray na pag-aaga. Thank you. Thank you, sir. Ang masunod po, ganun ko maning mensahe girare ang sa tuya pong sponsor, nag-approve kay itong ordinansa para po sa bakal kay niyong kuya. Para po maka-update lang ganito, pagbakal po kay niyo, pag-ibo po kay niyong swab test laboratory. Si Councilor Buddy del Castillo. Maray na agatabi sa Gabos, maray na agad. Mayor, mga pag-iriba sa Sangguniang Panlunsod, mga pag-iriba sa media, maray na aldaw. Kiruyao na si Lieutenant Colonel, Police Lieutenant Colonel Errol Gartuterina Jr. Yan. Primero po, base sa kahagadan kan sa tuyang alkalde, nagpasar po ang Sangguniang Panlunsod on joint and collective motion na mag-alokar ng 13 million para duman sa modular RT-PCR laboratory. Pero po, para maging kumpleto si operasyon kaniyo, nagdagdag po kita ng bali 4 na personahe na yung maman kan laboratory. Taday man po pwede na mag-operate si laboratory sana. Kaya po anta po si medical technologist na mapadalaga, gibukan si mga proseso para maaraman si resulta kan si mga swab test. So, base po sa kahagadan ni Mayor, nagpasara ang Sangguniang Panlunsod ng ordinansa na pigbabalyuta hali duman sa Naga River Rehabilitation Fund. Si kantidad na 47 million plus pesos. Tangarig maging available siya, kuanan kaniyong si mga pig-alukarta sa keriba na po dyan si pagbugtak ng modular RT-PCR laboratory and si itong personnel na matrabaho igdi sa laboratoryong iniyo.
Bali po, 14.2 million pesos. Si Picalucarta dyan sa bagay na yan. Igwa pa man po ibang mga kadagdagan ng mga presupuesto. Si ito pong pagpadagos takan si pagbakal ng mga test kit para sa rapid testing. Dahil po, mientras naman puprocure kita kaniyong RT-PCR laboratory, kaya po pong ipadagos si itong rapid test. Kaya nag-alokar po ng kadagdagan na 5 million pesos para duman sa pag-procure ng mga materials in connection sa pagkondosir ng rapid test. Igwa pa po ng mga kadagdagan. Si pagdagdag taning alokasyon, 10 million pesos para duman sa quick response fund. Aram ta po na haros exhausted na si satuyang quick response fund. Igwa pa kitang natatadang nagkapirang bulan, kan taon. Nagpasiguro po kita na kung sakaling igwa magtama sa tuyang kalamidad, igwa kita ng pundo na masimbag kayan. Kaya kabali po yan sa kaagadan ni Mayor Nelson. Sa tabang po kan kabo sa pag-iriba sa Sangguniang Panunsod, pigpasarta po ang ordinansang iyan, tangarig, masimbaganta si mga pangangaipukan sa tuyang syudad. Thank you, sir. Councilor Del Castillo. Bago po kasi ito yung Q&A o question and answer, we are live sa FB page kan Naga City Government sa iba pa pong mga radio station. Nandito na po ang hapot, may mga nagpadala na po digding question. Ang primero pong hapot kay Mayor Son, na-turn over na po ba si mga eskwelahan sa DepEd ninhulita ang pagkaaram po ang deadline kang pagbalik sa mga eskwelahan sa quarantine facility was on August 31. Kung ang tinutukoy po si Pacol Elementary School as in Don Leon Mercado High School, ang simbag daipa. Kaipuhan ta pa po siya, samantalang daipa man siya kaipuhan kan Department of Education. Ito pong mga, si principal po, si mga teachers, pwede man na ang gamito na po muna si Grandview Elementary School para po duman sa preparasyon para sa online as in modular learning. Ang eskwelahan po baga daiman gagamiton hanggat mayong face-to-face classes. Pero naiintindihan taman po na si mga principal as in mga paratukdo, inoobliga man na magpunta sa eskwelahan. Pero pwede man kaya magkaigwanin arrangement. As in the case of Pacol, tulo po ang eskwelahan dyan. Si Pacol Elementary School, Grandview as in Don Leon Mercado High School. So for the meantime, ito po mo ng Grandview Elementary School. Daiman po sa tuya pa nag-follow up o kaya daim pa man po kita kakaulay kan sa tuya pong division superintendent. So si iba po daim mo na magkayan daim mo na force o kaya kayan sa muya na i-turn over na. Kaipuhan ta pa po siya sa mga kalakawan ta po involving COVID-19. In fact, nakikiulay nga ni kita sa Department of Education, natugutan pa kita na magamit nin ibang school buildings. Kulang po kayaan sa tuyang isolation or quarantine facility. Okay. Thank you, Mayor. Sunod pong hapot, aliki Francis Novelo kang DWRN. Any updates on the resolution we sent to the National IITF na naghahagad po na ipasirarom ang syudad sa MECQ sa nagdadangadang na Peña Francia Fiesta? Mayo pa po kitang official communication or information na nare-receive po hali sa National Interagency Task Force. Kung magigirumduman si kahagadan ta, iyon na ipasa irarom an sa tuya pong syudad sa Modified Enhanced Community Quarantine Status
from September 8, so that will be tomorrow, up to September 24. Iyo man kaya po ini si peryodo na inaasahan ta na igwang maigdi, mas madakol na maigdi na mga deboto. Dawa na po nga ni may pangapodan ang simbahan, siringman ang satuyang gobyerno lokal na daina mag-igdi sa naga. As in, ang selebrasyon, gibuhon na lang sa kanya-kanyang parokya. Alagad, kung daiman po pagbibigyan si satuya pong kahagadan, pwedeng gibuhon kan lokal na gobyerno kan naga sa pakikipagtabangan po, as in sa asistensya po kan Philippine National Police, iyon na mas lalo po kita maghigpit sa manlain-lain na ginigibuta, including itong pag-asigurar na si mga mayong letter of acceptance coming from outside Region 5, dapat palaugon. Especially po si mga non-residents. Si ito po, itong mga kadakol na mga basis po na nag-aarabot po digdi sa naga, hali po sa ibang rehiyon. Kung mayo pong letter of acceptance, as in ako po nagsasabi na dahil ko po tatauhan na nin letter of acceptance, dahil ita po papalaugon. As in, pag-abot po sa bagay na ini, importante yun pong gayo ang papel kan Philippine National Police. Sinda po si maasigurar na pag-abot dyan po sa may border, Naga Milaor, Naga Pili, mayo ng gad pong papalaugon. Okay. So, yan. Saro po sa mga measures na ia-undertake ta. Whether granted si satuyang kahagadan na ipasa irarom kita sa MECQ o kaya daiman siya itao, ma-stricto po. Ma-stricto. Okay. Okay, thank you. Sir, pala po, nasimbag mo na po, ali sa Bombo Radyo Naga kay Rose Nieva. Paano po damas si Sherto na dahil madakol ang maruso sa simbahan? Paano makontrol ang pagbisita kan mga Nagenyo siguro ini? Sa Basilica and sa Katedral? Consistent with the statement of Archbishop Rolly Tirona, si selebrasyon kanya-kanyang parokya. Digdi po baga sa Naga, sa laog kan sa tuyang syudad, kadakol ang simbahan, may kanya-kanya kitang parokya. And therefore, ansarong pwedeng gibuhon si pag-set up nin internal border controls, mga checkpoints. So, makakatabang ng gayo po ang City Police Office sa pamamayo po ni Colonel Marlon Catan. Tama-tama po yaon si Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena. Sa inda po kita maasa, manunungod po sa bagay na ini. Tama po na nanunutaran na kada Peña Francia, nagdadagsa po ang tao sa katedral, nagdadagsa po ang tao digdi po sa Basilica. Asin ang sarong paagi po kayan para malimitaran si pag-set up nin mga internal border mechanisms. Apwera duman sa border control sa Naga Milaor asin sa Naga Pili. Pero inaasahan ta po, ninhuli sa anunsyo kan simbahan asin kan City Hall na kung igwa pa man, mababawasan po yan. Mababawasan po yan. Pero dakulan tabang kung igwa ng gad mga internal border control, internal checkpoints. So, sa paagi po ngunyan, kan sa tuyang ginigibong press conference, as in inuli tayaon man po, si Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena, nagtataon na po kita nin verbal instruction to that effect. Setting up of internal checkpoints or internal controls, border controls. May determination man si kada parokya, di ba? Tapos sa mga aagihan na mga major roads, dapat igwa pong ikaag na mga checkpoints. Okay. Thank you, Mayor. Siguro iningapot na sunod para po sa Naga City Police Office, siya man sana si Colonel Garchitorena.
may lockdown po ba na ang Naga City Police Office na mag-request ng kadagdagan na police o augmentation force hali po ini sa Radyo Pilipinas kay Vanessa Nieva? Yeah, thank you. Good morning po, Mayor, and sa pag-iriba po sa city. Actually, for now, may po kitang bagong abot na mga organic na po kang Naga City Police Office, bago pang po ining augment, kundi pagsasadiri na po kang Naga City Police Office ang 78, na iyo pang inutang magagamit starting tomorrow. Another, nag-request po kami ng almost 155 na augmentation person naghahali po sa regional office in preparation and at the same time, magagamit man po giraray sa mga border controls and masuffice na po yun duman sa pangapudan and direktibang pagsugo sa muya ni City Mayor regarding sa mga internal control or checkpoint sa laog ni Syudad ng Naga. Thank you, sir. Bago kay Benj, sa pa pong hapot, ali po kay Francis Novelo, kay Mayor Son, sa po sa mga concern sa e-salvar, si double registration, ano po daan magiging solusyon po dagdi and may man po daan problema pag kung minsan nga di karon triple registration pa. Kung sarong tao, saro man lang po ang registration kayan. But twice or thrice lang nag-register dahil lang nakuha, dahil lang naka-download kan QR code o kaya isalbar ID. Pero kung sakali man, kaya man po yan linigon kan sa tuya pong developer. Kayang linigon si listahan. Okay. Yun po. Ma-update lang po na kung pira na ang nakaregister ngunya na mga panahon sa isalbar. Kung pira na po na nagtatangkilik. Base po sa nakuha akong information as of September 5, 9:29 p.m., nasa 159,300 na po si naka-register. Ako po ang duda ko kayo ni mas salangkaw ko ta kung dai kita nagsabi sa developer na for the meantime ilimit mo na si registration sa mga residente Kanaga and or neighboring municipalities or province of Camarines Sur. May nanataran po kaya kita mga registrants na as far as Mindanao, igwa mga nagrehistro. Of course, igwang mga taga Metro Manila. Most of them are residents of Naga. So, garo nagpasiguro na. Yan. Later on, i-open taman po ini sa Gabos. Pero mas limited sa Bicol region. And then, of course, ang primary registrant dapat si holder kan isalbar ID, dapat residente kan Naga. Pandua, si mga maituyo sa Naga, si mga maralaog sa manlain-lain na establishmento and necessarily si mga residente po ini kan neighboring municipalities o kaya si mga naka-star within the province of Camarines Sur. But we will expand this to other provinces, Camarines Norte, Albay, si mga maralaog sa Satoya pong syudad. Okay. Kaya kan NOICA, kan developer na ilimit si registrants depending on the place of residence. Thank you, sir. Thank you, Mayor. Next question from Vincidel Rivera of PIA. Good morning po, Mayor. Inot ko pong question. Paano po si mga taong mayong cellphone? Pwede po bang duwang e-salvar app, duwang e-salvar ID ang ipahiling sa sarong cellphone? Tapos, panduwang hapot ko po, paano po si mga nag-register sa e-salvar na dahil naglaag ng totoong information? Itong mga mayong cellphone. Okay. Igwa kitang
anong apod po kayan? Isalba Registration Desk or Booth. Digdi sa City Hall, igwa po kayan. Sa 27 barangay igwa, ang nanginginutan po kayan sa pag-assister si Sangguniang Kabataan. And libre si pag-assister sa inda, si pag-print, and sometimes igwa na pong mga barangay na si lamination libre. Gusto sabihin magkakaigwa ka nin QR code o kaya isalbar ID, maski mayo ka po nin cellphone. Basta't magdulok lang duman sa mga isalbar registration desk or booth sa kada barangay. And iyon na ito si pwedeng gamiton sa mga manlain-lain na transaction, paglaog sa City Hall main building, later on sa gabos na opisina po, digdi sa City Government of Naga, government and especially private establishments within the territorial boundaries of the city. Duman sa panduang kahaputan, paano ngaya kung sarala o kaya da itutuo si mga information na itinao. And dawa na nga ni sarala, nakasecure pa magiraray nin QR code. Totoo po na posibleng mangyari yan. Pero sana dapat maintindihan na nasa sarong sitwasyon kita na dapat ang gabos tigko-konsidera. Bako lang si Sadiri, kundi si iba. Di ba? Depende sa maipapasar na ordinansa kan Sangguniang Panlungsod, because I understand, kinoconsider na po si pagpasar nin ordinansa. So, kung posible man na igwa duman sa ordinansa na ipapasar ng mga provisiones na matao po nin magkakanigong penalidad in kaso dai magtao nin tamang mga impormasyon. So, yan ang pwedeng mangyari. Thank you po. Yun na? Okay na? Thank you. po. Next question from Michael Garcia of KMFM. Regarding sa approved proposed ordinance sa City RT-PCR Laboratory, arin na mga project or programs ang i-realign para sa appropriations ka nasambit ng laboratory? Actually, doon pig-realign taman lang, saro lang na pundo. In fact, sa iling mi po, dahil man siya kaipuhan sa panahon na ini. Iyan Naga River Rehabilitation Fund. Dahil kung hilingon ta po, both sides ka Naga River from igdi sa may landing, kuya na siya. May rebatment na siya up to Tabuco Bridge. In fact, mas mababa pa nga ni sa Tabuco Bridge. So, yan po si Pundo na sa tuyang realign, gamit ng una, tangarit masimbagan si mga immediate na pangangay po kan syudad. Sumayo pong ibang proyekto kan syudad na apektado kan si realignment of fund. Thank you, sir. Follow-up questions. Question. Ano po ang status kan 2021 annual budget kan lukan na gobyerno kan Naga? Pira po ang ipig tagama para sa COVID-19 response? Maray Naga po. Sa ngunyan ang budget kang Naga, ongoing ang presentation sa Naga City People's Council. Kumbaga yan si first stage kang pag-prepare kang executive budget kang Naga. Bako pong araw kang dating sistema na o kaya kang practice kang sa iba na anahaman lang ikutibo. Sa ngunyan po ang gabos na budget proposal ka mga departments, pigpipresent po sa sarong multisectoral group. Yan nga naga-zoom. Ang Naga City People's Council ang in charge. As of now, garo patapos na po sinda. Once matapos po yan, i-consolidate na si mga project proposal, si mga input po, halid naman sa mga multisectoral groups, i-consider po ito. Of course, ang kahagadan perming sobra sa kakayahan, kaya po di kita mag-expect na ito pong pigurulayan duman gabus sa Naga City People's Council public presentation kang budget, gabus ito may tatao. Mga 3 man po giraray kita,
as in maalokar po kita ng sufficienting fondo para sa containment strategy kan syudad laban sa COVID-19. So sangon yan, ang hapot, kung hain ng 2021 budget, nasa NCPC public presentation pa po. Pero madali na po sinong matapos. Thank you, City Administrator Frank Mendoza. Next question from Melvin Machado. Pira na po sinagastos sa bilog na COVID-19 pandemic sa Ciudad de Naga? Dakol-dakol na po. Primero, ugo po kita pig-apod na Bayanihan Fund, that's over 50 million pesos. Pero iyan po hali po sa national government, di po yan nakabawa sa local budget. Pero ang city government po, kadakon mang pig-alokar para sa operation po kang frontliners, as in quarantine facilities, as in iba pa. Ang estimate mi po, siguro more or less mga 100 million po ang nagastuta sa COVID-19. As in, iyan po padagos. Ang sarong example tabi, Roy, na pwede kong isabi, inilang sa pagkakan ng mga patients po na yaon sa quarantine facility, pagkakan ng mga frontliners, as in ibang mga support groups, daradakula yan. Nag-alokar po ang sanggunian. Ito pong ordinansi pinagpirmahan ko niya na aga, ning 5 million para lang sa meals. As in, iyan po ang tansyakang market office, kulang pa yan up to December. Ang request ninda is 9.8 million or roughly mga 10 million po abot December. So, bako pong suba-suba talaga ining COVID-19. As in, ang ginigibo po kan syudad sa pamamayo po ni Mayor Nelson, nag-issue ng direktiba ng mga opisina dai na magparagasto ka mga non-essential expenses. So sangon niya po, mayo na pong travel na ina-approve, pero lang ito talagang importanteng maray. Halimbawa, paghatod kang sample sa Legazpi o kung saan man. Mayo naman po mga training expenses. Ito pong pagbakal ng mga supplies, limitado ng maray. Kumbaga, yan po pagtibid kang syudad. Nganing makalibre ang pondo para sa tuyang COVID-19 containment effort. Thank you, Sir Frank. We have only tulong question na lang po. Ang ENOT, ano po daan magiging priority project ng Unyan 2021 kan lokal na gobyerno kang Naga? Para po kay Mayor Son. Si mga daay marirealisar po ngunya na taon, si mga nakalista tana poon pa kan kita magtukaw, iyo man po giraray kabali sa listahan kan mga priority projects. Alagad, maski na po nga sinasabitan na iyo ini si mga priority projects. Ninholita, dakulaon po si mga kantidad po kayan. Dai po nakasalalay. Ang realisasyon po ninda sa aaprubahan po na 2021 annual budget. Mahanap po kita nin pondo from the national government. Siring man, iba pa mga paagi. Alagad si realisasyon kan mga projects na ito, very optimistic po kita na mangyayari man po giraray. Except perhaps itong nainot na kuda, si Convention Center. Daita po muna siya ipupurso, ninhulita, daita pong gayo na ihilingon yan ang rationally para ipurso siya given the current situation. Bagsak po ang turismo, kaya mayong rason para ipadagos po ngunyan. Baad later, pag nakabawi-bawi na po. Para question po, si mga national project po mangyayari pa itong mga darakulang proyekto na gano'n kang inot? Kung dahil po mababago si mga commitment sa Satuya, iyo pa man po giraray. Okay. Thank you. Saro pa pong question, Pandua. Kumusta na po si planong si rapid swab kang lokal na gobyerno kang Naga? Magagamit pa po baga? Mas ang makakasimbagot kayan si Dr. Boots Borja. Okay. Pero kung manutaran po, mas ang direction ta po ngunyan si RT-PCR. Kaya po nga ni si establishment kan modular laboratory na naaprubahan na po kan Sangguniang Panlunsod. As in si procurement process po, nagpuon na din. Iyo po yan ang tigtututukan. Baad mas, sa iling ko po, mas importante po ini. Okay. Last question. Katagod po kayan sa modular laboratory. Ano po ang magiging maray na senaryo
katagod sa plano ginikan syudad sa pagbugtagan ng modular laboratory. Siguro po, Sige, si desired scenario. Pag-igawa na po kita nin RT-PCR modular laboratory. Ang gusto sabihin kayan, si swab samples na nakukuha sa sarong aldaw, pagkaaga, baad pagkahapon or banggi, aram ta na si resulta. Kung madelay man po, baad the following day. Mas maray po ini kaysa po ngunya na inaabot po nin 8, 9 o 10 aldaw. Iyo, arog kayan. May mga arog kayan na resulta. Nag-aabot po after 8 days, 9, or even 10 days. Take the case, for instance, of Cap Alan Beriso. Haluin na po siya sa quarantine facility. Inabot po ng pirang aldaw? 8. Inabot ng 8 aldaw bago nagluwas si resulta. Ito pala negative. So, 8 aldaw siya nakadetain. 8 aldaw siyang nag-a-audit kung ano ang sa iyang kamugtakan. Bako lang po siya, kadakol po sa Satuya. So, mas may improve po si Satuyang containment situation. Mas dapat na mag-diit si numero kan mga nagpo-positibo until such time na mag-zero na po. Yan po si projection ta. Yan si ipinapangadji ta na sitwasyon. Once igwa na po kita nin RT-PCR modular laboratory. Thank you, Mayor. Actually, si Maisar Upagding hapot, iyon na nasimbag na makakapagpabawa sa kaso. Ini pong, okay? Thank you. Thank you sa tayo pong mga bisita ko niya na pagkaaga. Mayor Nelson Ligacion, Councilor Buddy del Castillo, Councilor Oying Rosales, Councilor Elmer Baldimoro, Councilor Lito del Rosario, and Councilor Dodit Beltran, City Administrator Frank Mendoza, and kay Lieutenant Colonel Errol Garchitorena. Thank you, mga balas po sa Indo. Thank you man sa mga pag-iribata sa media, sa mga nagpaabot po ng question. Para inaaga po. Thank you very much. Ano, itapit ng andam, nagenyo na balang. 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 Sa tuyang banwaan, gubaran sa krisis tangon niyan, dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan. Kooperasyon ang sa tuyang tao, iribanan kita kapos ng nagenyo, magpangadji sana, magtubod kita ang sakuna, malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin ba? Mabalik tiraray ang tugma sa naga. Tawa pa may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglako. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bigit sana ang panunin.